Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa ng Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Na sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin natin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay araw ng Sabado, 4 sa buwan ng Enero 2025. Sa oras na ito tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga Catholic community nationwide. God bless. Junior Coronel, magandang umaga, bro. Happy New Year at samahan kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. White greetings muna tayo, mga kapatid. Gusto ko lang batiin lahat ng mga nagbe-birthday ngayon sa araw na ito ng January 4, 2025. Na kung birthday nyo ngayon ay happy birthday, sabi ni Cabrado. At more years to come ahead of you, kapatid. Hindi lang blessing emotionally, spiritually, physically. At syempre, ang Panginoon Diyos ay sasamahan po kayo. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants today at sa lahat ng mga couples na maaring mag-celebrate din ang kanilang wedding anniversary today. A blessed wedding anniversary po sa inyo, mga kapatid. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Rizal. Magandang umaga, Mama Elsie, kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew. Magandang umaga, kay Buddy, kay Bimbim, kay Paulo na kanyang anak, ganoon din kay Picoy. Pinabati ko rin si Roxy Esme, ang kanilang mga anak. Magandang umaga po sa inyo. Si Julie, si Rolly, dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Sheila. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Bobby Taruk, bro, Louie, magandang umaga. Good morning po, Brad Calix, to your family and a blessed day to all of us. God bless, kapatid. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Binabati ko rin yung aking aming Bishop Patricio sa Diocese of Bacolod. Magandang umaga, Bishop Patricio. Ganun din kay Father Dominic Tiramas. At sa lahat ng mga kaprayan dyan sa Diocese ng Bacolod, kay Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish dyan sa Barangay 35, kay Reverend Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor ng CFD.
Ramini Batang Bronze, magandang umaga po. Sabi niya, good morning bro. Happy New Year bro at sa buong pamilya at sa inyong parish priest. Pinabati ko rin ang buong tropa ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, si Doc Ray Entilla, Christian Paul Gailan ang presidente, si Harvey Angki ang vice, George Aquiles. Joseph Dakiz, maganda umaga po. God bless, Happy New Year. Good morning po, Happy New Year, sabi ni Joseph Dakiz. At sa inyong parish priest po, magandang umaga. Ganun din kay Ate Yam T. Montejo, maraming salamat ate ha. Good morning, Brad Calix, God bless. Maraming salamat. Ganun din kay JB Akma, ang treasurer ng Catholic Faith Defenders, kay Al Lagtapon, Manila, bro, magandang umaga. Ganun din sa tropa dyan sa CFD Granada, kay Bro Herald Deloso, ang presidente kay Pipito Barbon, kay Jem Essentialis, kay Rod, saka kay Rex, at sa iba pang tropa dyan. Magandang umaga. Gandang umaga rin kay Reverend Father Darwin Getgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe, at sa lahat ng tropa natin dyan sa Punto por Punto. God bless po. Kay Bro Noe Dora, tignan natin ng 6:30 kung magpapakita si Bro Noe. Napaka yung schedule po hindi natin mahagilap Subukan natin siya mamaya kung magpapakita siya ha, kasi we have to understand, napaka busy po ng taong yon. Hindi lang po kasi isa inaasikaso nun marami po. Yan. San Juan Nepomuceno Parish Church dito sa Sumag. Binabati ko yung aming parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. At ganoon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Sa aming seminarya na si Bro Simon saka si Bro Kent. Kay Sister Malu sa aming Pastoral Council at sa lahat ng mga officers, at kay Bro Bernardo Apoyon and Company. Binabati ko rin ang binalbagan servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Good morning. Kay Bro Pabs Gonzalez, John Englis. Sa All for Jesus Life Ministry, si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Pagbati po sa PESMA Plus dyan sa Israel. Pagandang umaga, tanghali po o gabi. PESMA Plus kay Bro Romel Jerry Natalio. Magandang umaga po at sa lahat ng inyong mga kasamahan sa PESMA Plus dyan sa Israel. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po for praying sa ating broadcast. God bless, God bless. Pagbati po kay sa ika-4 na Bishop ng Tarlac, kay His Excellency Roberto Calara Malyari. Yan po ay pa-shout out galing kay Benson Nomer Manzano. Shoutout din kay Mama Neng Uy at saka kay Mamalen Mikabel. Mula yan kay Kuya Chubby Martin Uy. Ray Botano Arabaca bro, magandang umaga. Sabi niya, good morning brad sa lahat ng kabrad. Shoutout sa parish priest namin sa Corpus Christi, Iligan City. Marami na kumpisal kagabi sa First Friday vigil namin. Thank you Lord for the sacrament. Yan. God bless po sa Arabaca family. Diyan po sa Iligan City at sa buong tropa ng Corpus Christi at sa inyong parish priest. God bless po sa inyo mga kapatid ha. Okay. Pagbati po sa ating mga overseas na nakikinig sa atin sa labas ng Pinas, kay Bro Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, kay Angel C. Amomas dyan sa Japan, salamat kay Alex Dugang dyan sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Bilete dyan sa Greece, salamat po kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawod Segosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpa dyan sa Silisi, Italy, Romel Parado dyan sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan dyan sa Ghana, at kay Reho Orego Perocho dyan sa Kuwait. God bless sa inyo mga kapatid ha. Share lang ninyo ang ating videos na patuloy. Gusto ko lang din i-acknowledge mga kapatid, yung ating sharers, yung nag-share ng video, ang babaeng Katoliko, salamat kay Joseph Senimi na Alcantara, Cebu, kay Ems Aspe Sagales dyan sa Cavite City, kay Rick Del Llosa Garsuta,
Pa-shoutout daw kay Father Rafi and Father Ludi ng St. Francis Xavier Parish dyan sa Malapatan. Kay Darling May Peñaflor Simbonga, salamat po. Kay Corazon Gagi, Davao City, Joseph Anyabiesa, dyan sa Buenaventura, Bohol, Ariel Berhis, Meg Lubrido, Lomongo, Curapao, Jason, Jessica Arcay Torrente, kay Luciano Torrente, kay Timbal, Oni Bahian, salamat po. Kay Sabior H. sa Gabriel, kay Enteng Narem, Catholic Faith Defender po, salamat. Kay Resty Balyos Carolino, kay Oliver Catol Geraruelas, na Punta Princesa, Cebu City, sa Our Lady of Fatima, at kay Jerry Antoniego. Maraming salamat sa pag-share ng ating videos. Magandang umaga, Kuya Edward D. Mulliken Jr. sa buong pamilya ng Mulliken. God bless po sa inyo. At sa aking anak na si Josiah Calixtro. Magandang umaga, anak. At sa iyong buong pamilya, kay Zoe. At sa iyong may bahay. Maraming salamat. Kay Romel Parado, sabi niya, good morning, Bro Calix, watching with Faith from Perugia, Italy. God bless you, your family, and your ministry. Salamat po, Bro Romel Parado, sa inyong pag-share din ng ating video. Ganun din kay Melchor Valenzuela. Maraming salamat, bro, sa pag-share ng ating videos. Gusto ko lang din i-acknowledge, mga kapatid, yung regular viewers natin. Ito kahapon. Oo, nakalista rito eh. Yung mga nakita ko lang ha. Oo. Kay Bro Louie, maraming salamat, bro Kay Bro Herab Deloso dyan sa Granada. Kay Kuya Edward Mulliken Jr., kay Rosa Tadeo, Christian Paul Gaylan, Benson Nomer Manzano, Danny Mendoza, Arturo Pagatpatan, Aika Ekat, kay Kuya Zosibo Inojo, Elizabeth Bacnat dyan sa Bukidnon, kay Ray Dan Garcia, kay Ronelio Etak, Isabel Leite, kay Jir Chavez, Feliciano Bacleo ng CFD Gingoog, Magsaysay Chapter, Ramel Orgen, kay Lucia Giberson Villanueva, OFS dyan sa Kuwait, Nilo Bonita, Santa Rosa Laguna, Cristito Caratol, Donito Hornales Kimsing, Edgar Sarmohenes, Dumato Palimbang Sultan Kudarat, kay Aladin Casino, at kay Romeo Senior Balientos. Ito yung nakalista sa akin. Ay meron pa pala, kay Reynante Gales dyan sa Panabo City, Davao del Norte. Shoutout niya raw si Reverend Father Lou Jake Colarenes ng Mary Mediatrix sa Paul Grace Quasay Paris. Sabi ni Bro Reynante Gales, kay Rex Labid at kay Ray Mosqueda sa Duhay Longsod. Oo. Magandang umaga, Bro John Paul Ruby. Good morning, brother, sabi niya. God bless mamaya na yung announcement natin. Okay, mamaya na to. Mga kapatid, dadako ho tayo dito sa sa ating dako muna tayo sa ating, wala kasi si kapatid na Apple ngayon. Ayun. Dapat babanggitin niya to sa araw na to ng Sabado patungkol kay Saint Elizabeth Ann Seton. So banggitin ko na lang din mabilis ito, no. May 6 na bagay dito sa ating santo na ito na si Elizabeth Ann Seton. Pagka January 4, katulad nito, Sabado ngayon, feast day po to kay Great Saint Elizabeth Ann Seton. Yung kanyang nabubuhay pa ito, yung kanyang buhay po at yung kanyang kabanalan nakita sa kanya. Taga Estados Unidos po ito na santo. Opo. Si Saint Elizabeth Ann Seton. Meron pong 6 na bagay. Ito po'y galing sa Hugo Seminarista, yung pinagkunan natin. Ayon po rito sa facts na ibinigay ng Hugo Seminarista, meron daw po tayong 6 na bagay na makikita rito kay Saint Elizabeth Ann Seton. Una, she was the first American to be canonized as saint. Kauna-unahan na Amerikana na nakanonize bilang santo. Pangalawa, she was born, there was no Catholic Church in New York City. Taga New York City itong babae na ito. Opo. Wala po simbahang Catholic doon sa panahon na yon. Pangatlo,
She was rejected by many for her decision to become a Catholic. Tinanggihan po siya ng marami nung siya ay nagdesisyon na maging Katoliko, ika-4. Her miracles occurred through intercession or prayers asking for help. Yung milagro ho nangyari dahil ho sa intercession o yung pananalangin. Ika-5, she founded the first American congregation of religious sisters. Siya po yung nagsimula ng gawain na yun. At ika-6, siya po yung nilalapitan, siya po yung patron saint ng Catholic school. Etong si Saint Elizabeth Ann Seton. S-E-T-O-N, Seton. Siya po yung patron saint ng Catholic schools. Kapag kaho ang babae na wala ng asawa, sa kanya lumalapit nagaas ng dasal. At lahat ng mga seafarers po natin ay tumatakbo yan kay Saint Elizabeth Ann Seton. Yan po yung 6 na facts patungkol sa ating Saint of the Day. Kuya Sosimo Inodio, magandang umaga po. Good morning bro, sabi niya, we are watching you here in Ireland. God bless sa buong pamilya, Kuya Sosimo ha. Inodio family, God bless, so Happy New Year. Kay Rose Mills Tenorio, sabi niya, good morning brother, watching and listening from Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Okay. Sana makarating tayo dyan ha. Sana makapagkapi-kapi tayo dyan ha. O dito kaila Kuya Sosimo, medyo matatagalan pa siguro, baka 3 years from now pa yan kasi Ireland yan. Corazon Gagi, magandang umaga po. Good morning bro, watching from Davao City. Maraming salamat sa Gagi family po. Salamat. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, Ate Corazon ha. O Gagwi. Hindi ko po alam kung ano tama dun eh. Pagpaumanin nyo po. Kay Rod Nicolas de, magandang umaga bro, sa buong pamilya. Salamat. So nakita natin yon ha. Oo, nakita natin. Dali lang ha. May susulat ako rito. Importanteng sinabi ni Bro Christian Paul Gailan. Ba makalimutan ko ito eh. Yung kanyang topic, intercession of saints. Yun. Okay. So yan po yung 6 na bagay na nakita natin mga kapatid. Mula dito kay Saint Elizabeth Ann Seton. Siya po yung itong araw na ito na Sabado. Ito yung nakatalaga. No? Siya yung binibigyan natin ng pagpapahalaga bilang isa sa mga saints ng Catholic Church, si Saint Elizabeth Ann Seton. Please pray for us. All right. Dako na ho tayo sa ating gospel for today. Ganda ho ito. John chapter 1 verse 35 to 42. Ito po yung pagkakasabi mga kapatid. The next day John was standing there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus walking by. Salamat Elizabeth Baknat ha. Salamat po. Watching daw siya from Valencia, Bukidnon. Salamat po sa Baknat family. When he saw Jesus walking by, ang sabi ni John, There is the Lamb of God. He said. The 2 disciples heard him say this and went with Jesus. Now Jesus turned, saw them following him, and asked, What are you looking for? Now they answered, Where do you live, Rabbi? Now this word means teacher. Yung salitang rabbi, teacher po ibig sabihin. Now come and see, he answered. It was then about 4:00 in the afternoon. So they went with him and saw where he lived and spent the rest of that day with him. Now one of them was Andrew, Simon Peter's brother. At once he found his brother Simon and told him, We have found the Messiah. Now this word means Christ or the Anointed One. Then he took Simon to Jesus. Loreto Castillon, magandang umaga po. Morning Brad, watching from Kumalarang, Zamboanga del Sur. Maraming salamat po for watching. Now Jesus looked at him and said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. Now this is the same as Peter and means a rock. Neil Kevin M. Perez, magandang umaga po. Salamat for joining sa Perez family.
at sa inyong parish priest. Magandang umaga po. Happy New Year. Na dito sa eksena na ito mga kapatid, may makikita tayo mga general principles dito na pwede nating mapagkunan ng mga prinsipyo na makakatulong to sa ating buhay pananampalataya. Nakahapon sabi ni John the Baptist, yung kasunod ko mas magaling sa akin. Mas mataas kaysa sa akin. Wala akong karapatan nga na tanggalin ko yung sandalya sa kanyang paa. At siya yung magbabautismo ng banal na espiritu, sabi ni John the Baptist. Nagawa ho ni John the Baptist yung kanyang misyon na ipakilala si Jesus bilang Mesaya sa Israel, sa mga Hudyo. Na dito binanggit niya uli nung nakita niya yung kanyang pinsan na naglalakad. Imagine niyo nasa Jordan River po ito. Naglalakad po. Naglalakad yung kanyang pinsan. Sabi niya, there is the Lamb of God. Imagine niyo may mga tao sa paligid dyan at yung eksena nandun. Tapos yung mga disciples ni John the Baptist nandun. Sino yung mga disciple? Si Andrew, yung mga mangingisda. Isang binanggit si Andrew, na kapatid ni Simon Peter. Nung nakita nila itong si Jesus na naglalakad, na sinabi ni John the Baptist, there is the Lamb of God. Ito yung Lamb of God. Nung makita to nung disciple ni John the Baptist, sinusundan nila ang ating Panginoon Diyos. Tapos nung namalayan ng ating Panginoon na sila'y sumusunod sa bandang likuran, so you try to imagine ito, eksena na to. Naglalakad sila, sinusundan nila, ang ating Panginoon. Sabi sa kanila ng Panginoon, what are you looking for? What are you looking for? Mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo ano po ba hinahanap natin ngayon 2025? Ano po bang hinahanap nitong si Andrew? Siguro na ikukwento na ito ni John the Baptist. Merong mas makapangyarihan kaysa sa akin na susunod sa akin. Alam mo Andrew, inihahanda ko na nga yung daan niya. Nalaman na ni Andrew yung ilang mga bagay-bagay patungkol dito kay Jesus. At kung makita niya personally itong si Jesus na sinasabi ni John the Baptist, the Lamb of God, na-curious siya. Na-curious. Sino ba itong tao na to? Probably gano'n nasa utak niya. Sino ba to? Kaya sinusundan niya si Jesus. At maramdaman ni Jesus na sumusunod siya, what are you looking for? Bobby Tarok, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, ano ba hinahanap ng tao ngayon 2025? Naghahanap ka ba ng success? Ng fame? Ng money? Ano hinahanap mo? Pag-angat sa position mo? Nasa gobyerno ka ba? May sarili ka ba negosyo? More investment to come? Ano hinahanap mo makapag-travel ka sa ibang bansa na gusto mong puntahan? Sa bahagi ng Europe? Yun ba yung gusto mo? Nangangarap ka rin ba bilang Katoliko na makapasyal doon sa Vatican, sa Rome? Makita mo rin doon kung saan nagpunta ang ating Panginoon Diyos? Maganda po yan. Ako, given ng privilege ng Panginoon Diyos, gusto ko mapunta ng Jerusalem. Iba kasi yung nababasa mo lang, yung tungkol sa Holy Land, ibang usapan, yung dinala ka ng Panginoon Diyos doon. May opportunity. Christian Paul Gailan, maraming salamat bro for joining. Iba yun Nagdi-desire ka ba na gano'n? Iba sa atin, nagdi-desire na magtrabaho abroad. Nagpray ka na ba for direction sa Lord? Nagpaalam ka ba sa asawa mo, sa iyong parents kung buhay pa? Ano hinahanap ng iba sa atin? Isang malusog na tahanan, di ba? Ano hinahanap ng iba sa atin? Kapayapaan ng isip. Ano hinahanap mo this 2025? Joy amidst of trials. Marami kang hinahanap. Huwag sanang hanapin mo yung gulo, no? Huwag ka doon. Huwag mong hanapin ang gulo. Bagamat may mga nanggugulo sa atin dito sa broadcast Opo, may mga magilang-ilan nanggugulo rito. Mga walang magawa ba? Oo.
Ano bang hinahanap mo itong 2025? Sa'yo bilang isang Katoliko, anong gusto mo mangyari 2025? Napakinggan mo kahapon yung listahan ni Pope Francis, no? Yung kanyang wish list. 'Di ba? Nakita mo ron. Inisa-isa po natin yon. Meron ka bang ganong resolution din, katulad ni Pope Francis? Maganda po yan, di po natin kinokondem yan, bilang Katoliko. At samahan nawa tayo ng Lord sa mga nakalista dyan natin. What are you looking for? Sa relationship mo sa Panginoon, what are you looking for? Gusto mo ba siyang mas makilala pa si Jesus? Di ba sabi ko sa inyo, ako ay nagdi-desire na mas makilala ko pa yung nanay ni Jesus. Nagdi-desire ako na makilala ko pa si Mama Mary, the Blessed Virgin Mary. Hindi ko siya masyadong pinapansin for 37 years. Wala masyadong turo dyan. Walang emphasis dyan si Brad Calix. Puro lang sa anak, puro lang kay Jesus. Pero pagdating sa nanay, baliwala. Sabi ko nga, etong taon na ito, gusto kong simulan tong taon na ito, ng 2025, makilala ko pa si Mama Mary. What are you looking for? Ano hinahanap mo? Ano yung desire mo? Katulad nito ni Andrew. What are you looking for? At ang sabi nila, where do you live, Rabbi? Teacher, ang ibig sabihin ng Rabbi. No, pangalawa, sabi diyan, come and see. Maganda po ito, mga kapatid. Ano po itong come and see na ito? It was a personal invitation kay Andrew at yung iba pang mga kasama niya na mga disciple ni John the Baptist. Napansin niyo, hindi nila masyadong kilala si Jesus. Pero nandun kaagad yung pagsasalita ni Jesus. Yung pagbukas ng kanyang bibig. Yung kanyang unang sinabi dito, what are you looking for? Etong Messiah na ito, itong Lamb of God na to, nagsasalita ito. Buhay ito. Buhay. Nakikita ni Andrew, gumagalaw, nagsasalita. Alam mo, importante sa isang magandang relasyon, may communication. Nakita mo yan dito sa talata. Nung nagtanong si Andrew, sumagot naman. Sumagot si Jesus. Ang sabi ni Jesus, come and see. Saan po ba kayo nakatira? Sabi ng Jesus, come and see. Maganda ho yan. Come and see. It was a personal invitation. Ini-invite tayo ng Lord sa 2025 na tignan natin na pumunta tayo sa Kanya at tignan natin. Now, mas maganda pag pumunta ka kay Jesus, puntahan mo muna yung nanay. Kaya nga po tayo, di ba, sa Katoliko, ito, talagang ninanamnam ko ito eh. Ano bang papel ni Mama Mary? Bakit kailangan kay Mama Mary muna bago sa anak? Hindi ba pwede tayong romekta kay Jesus? Pwede naman. But again, inseparable sila. Ang mag-ina, hindi mo pwedeng tanggalin si Mama Mary sa eksena, sa pananalangin, sa mga plans mo this 2025. Okay? Okay naman magplano eh. Pero pagdating sa dasal, hindi mo pwedeng itsyapwera si Mama Mary. Lagi nandun. Jimmy Oren, maganda umaga po. Mayong aga bro, salamat. Ganon din kay Edison de Mejillo. Kay bro Joe Emperado bro, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Happy New Year sa Emperado family. Hindi mo pwedeng tanggalin dito sa eksena si Mama Mary. Pag nagdadasal tayo, we ask Mama Mary, the Blessed Virgin Mary, to pray for us. Hindi ho masama yan. Bagamat sa iba nating mga kaibigang Protestante at mga Evangelical ay tabu sa kanila yan. Siyempre, tinuturo din naman ni Brad Calix yun dati. Na pagka nagdasal tayo, direkta tayo nagdadasal sa God the Father. Ayan. Pero sa konteksto ng mga Katoliko, hindi ho tayo rumirekta sa God the Father. May mga dinadaanan tayo mga santo. Kasi naniniwala tayo, itong mga santo na ito na nasa langit, ang kanilang papel, tanggapin yung ating prayer request at tulungan tayo sa ating dasal. Yun lang naman eh.
yung paglapit natin sa kanila, kung igagrant man yung ating request, hindi dahil sa kalooban nila yon, kundi yun ang kalooban ng God the Father para sa atin. Okay? Etong come and see na to, it was a personal invitation. Kapatid, kung kayo po ay Katoliko ng matagal, ang invitation na ito hindi ho nag-expire ito. Taon-taon ho ito. Itong January 4, itong invitation na ito na ibinigay ni Jesus kay Andrew, come and see. Hindi lang ito para sa kanila exclusive eh. Ito'y pwede rin ho sa ating panahon, sa mga Katoliko. Gusto mong maranasan ang kabutihan ng Diyos? May gagawin ka. You come to Jesus para makita mo. Unless you come to Jesus. Siya ang pinaka-sentro ng Catholicism, hindi po si Mama Mary, tandaan ho ninyo. Ang sentro ng Catholicism ay si Jesus Christ. Siyempre, nandyan sa kanyang katabi lang, yung kanyang ina, na ating nire-respeto. Bibian Tangente Ramirez. Good morning everyone watching from Zamboanga City. Maraming salamat po. Ganon din kay Darling May Peña Flor Sibonga. Maraming salamat. It was a personal invitation. Pangalawa, it was a relationship. Yung mag-extend ka nung ganito, come and see, kay Andrew, anong gusto mangyari ni Jesus? Magsimula yung mabungang relasyon. It was a relationship. Mga kapatid tayo mga Pinoy, hindi pwede sa atin mag-isa. Pupunta ka saan ka pupunta? Palengke, mall, mag-i-enroll ka. Lagi ka may kasama may tropa ka eh. Bakit? Sapagkat tayo bilang Pinoy, nagpapahalaga tayo sa isang relasyon. Kaya nga, kapag nasira ang relasyon sa context ng Pilipino, mahirap i-repair. May gusto kang babae, sino po nililigawan natin? Hindi ho yung babae kaagad eh. Ang nililigawan natin, ang sinusuyo natin, yung nanay ng babae. Hindi nga yung tatay eh, di ba? Sa nanay ng babae. Benjuben Palermo Girolane, magandang umaga. Maraming salamat for joining po sa ating broadcast. Happy New Year sa Girolane family. Maraming salamat. Relationship, mahalaga po ito. Bagamat ang relasyon ay maaring wasakin ng kawalang pagtitiwala, di ba? Sa mag-asawa, pag nasira yung trust sa mag-asawa, ang hirap ibalik. Wala pa ho tayong divorce dito. Pero ang hirap ibalik. Magkamali ang lalaki, nangaliwa. Ganon din ang babae. Di ba? Tas nahuli mo pa, nakuna mo ng camera kung saan sila galing, di ba? Hindi mo ipopost yun kasi nasira na nga yung misis mo, di ba? Nasira na eh. Tas popost mo pa sa social media yan, bagat double jeopardy yan eh. Hindi po pwede na yan eh. Masyado na masakit yun eh. Makita mo lang yun. Sasabihin ng babae, di ba? Let me explain. Hindi, nagkamali ka lang. Hindi tama yung nakita mo. Hindi yun. Yung iniisip mo hindi totoo. Alam mo, lumang na yan eh. Lumang kwentong barbero na yan eh. Kung gagawa tayo ng kabulastugan, tas hindi natin naisip, ba't mo ginawa yun? Nagpakasarap ka ng 3 oras doon sa malamig na pribadong lugar. Nagbayad ka pa ron, di ba? Akala mo nakatago. Hindi naman tayo nakakatago sa ganun eh. Secluded na area. Tapos magko-confess ka sa pare. Every time na gagawin mo yon, di ba? Parang panloloko yun sa Diyos eh, di ba? Hindi ho maganda yun eh. Deserve ka pa bang patawarin? Yung pagpapatawad ba paulit-ulit na ginawa mo na yan, lalaki o babae, parehas lang naman yan. Tapos may mga eksena pa na, kunin mo yung bata. Di ba may ganun eh. Lalaki na huli. Akin yung mga bata. Sa kabila, kukunin mo yung mga bata. Yaga, di ba? Gumulo ang buhay natin. Sabi ni Bro Benjuben Palermo Herolane, guidance counselor.
I'm learning from you always, growing every day with Jesus. O, salamat po, salamat. Mga kapatid, etong 2025 na to, yung invitation ni Jesus, invitation to a holy living. Invitation to a holy living. Mga kapatid, hindi ko maisip ito, no? Malubos maisip ito. Etong eksena na ito, wala bang idea si Jesus tungkol kay Andrew? Hindi, alam niya, Diyos siya eh. Divine person si Jesus, alam niya. Alam niya yung puso ni Andrew. Bagamat alam niya na extension na invitation. Maganda to mga kapatid. Merong celebration, may kasal, may binyag. At sinabihan ka, bro, pwede ba maging ninong at ninang ka? Di ba? In-extend sa'yo yung invitation. What a privilege. Oh. What a privilege. Kaya lang ako kapag may lumalapit sa akin, bro, pwede ka ba maging ninong? Sa kasal, no? Sa kasal, sa binyag. Tumatanggap ako sa sa mga Katoliko na nung ako'y pastor pa. Open ako sa mga Katoliko na kunin ako bilang pastor na ninong either sa kasal o sa binyag. Kasi opportunity ko yun para pag-share ako ng gospel sa mga Katoliko eh. Lagi ko lang sinasabi ganito. Maganda po yung yung sinasabi nyo, pero may condition po ako. Pag ako'y ginawa nyong ninong sa kasal, pakikialaman ko buhay nyo. Okay ba kayo ron? Sabi ko sa kanila kasi marami kasi ngayon sa Pilipino kukuha ng responsibilidad para lang sa ibang bagay. Hindi ho eh. Ako, liniliwanag ko yun eh. Ay okay po yan. Kaya lang, ito ho yung kondisyon ko. Kung kukunin nyo ako ninong sa kasal, makikialam ako sa buhay nyo. Pag may nakikita akong di maganda, sasawayin ko kayo. Magpapasaway ba kayo? Kung hindi kayo pwede sa ganyan, ay sorry, doon kayo sa iba. Ganyan po yung tayo ko bilang dating pastor. Ay Brad, pwede ka ba magininong sa mga anak ko sa binyag nila sa Ay wala hong problema. Basta ito lang ho yung gusto ko sana mangyari. Kung sinasabi nyo ako yung ikalawang magulang niyan, mangingialam ako dyan. Sasawayin ko po yan. Hindi kayo pwedeng masaktan dyan. Sasawayin ko po yan. Kasi pangalawang magulang po ko eh. Pag nagiging irresponsible po kayo, hindi nyo masaway yan, susuwetuhin ko yung anak nyo. Okay ba sa inyo? Hindi po pwede yung pipirma lang ako dyan. Hindi ganon. Hindi lang more than do sa pirma yung sa akin eh. Mangingialam ako sa buhay mo. Pakikialaman kita. Kung sa tingin ko, yung buhay mo ay papuntang impyerno, sasawayin kita. Kasi ayoko magpunta ka sa impyerno, bagamat Katoliko ka eh. At least pumunta ka sa purgatorio, masaya ako ron. Pero pupunta ka na impyerno, nakakalungkot po yun kasi wala ho ang Diyos sa impyerno. Wala ho ang Diyos doon. Wala ang Diyos doon. Walang kapayapaan doon. Lahat ng negative things nandun. Oo. Ang katropa mo ron si Satan. Wala ka ibang katropa ron. Oo. Wala yung mga saints doon. Wala doon. Oo. Sabi ko, maliwanag lang. Okay ba? Kaya dito sa Negros, bibihira lang po yung inaanak ko dito eh. Kasi ngayon ang kondisyon ko eh. Kasi relationship kasi yan eh. Nagiging part ako ng pamilya mo eh. Nagiging kumare kita, kumare kita. Tapos, yon sa papel lang, pipirma ako sa kasal ninyo, ganun-ganun lang yon. Tapos, pag may nangyayari na sa inyo, sinasaktan ka na ng asawa mo, ang dami mo ng black eye. Tapos, pag nakita kita, ay, God bless. Ganun lang ako. Di ako makikialam. Uy, kung pwede natin pakulong yung asawa, papakulong natin yan. Sasabahan pa kita mag-file ng kaso dyan. Ganun po ako. Hindi ako pwede sa mga injustice. Hindi ako pwede doon. Kaya yung mga nagbabala ko kung kunin na maging ninong sa kasal, kunin sa ninong sa ganito, yun po yung gusto ko iharap sa inyo. Kasi relationship ito eh. Ayoko yung relationship na walang kwentang relasyon. May pinagdadaanan ka na, wala pa akong pakialam. Hindi, nagkasakit ka, kung kaya kong pumunta dyan, puntahan kita dyan. Kung hindi, i-video call kita dyan. Nag-aaway na kayo mag-asawa, makikialam ako sa inyo. Bakit? Ninong ako sa kasal eh.
O yung anak mo hindi na pumapasok. O, nabalitaan ko yan. Ano, sabihin ko, ay God bless. Hindi pwedeng God bless kay Brad Calix. Kausapin ko kayo, ano nangyayari sa inyo? Bakit napabayaan yung anak nyo? Bakit nabuntis yung anak nyo sa walang sa hindi tamang panahon? Alan Janeta, magandang umaga po. Oo, salamat sa pag-join na. Ganon din sa akin may bahay. Alas 6:41 ng umaga na ako sa aking orasan dito. Oo. Importante ho kasi yun mga kapatid. Itong eksena rito na come and see ni Jesus kay Andrew. Tara, sama ka. Di ba parang tropa eh. Come and see. Ganon tayo. Bro, saan ka nakatira? Taga doon ako, Brad. Sasama ka. Yung in-extend ni Jesus, yung opportunity to a relationship. Mga kapatid, si Jesus, ayaw niya ng gulo. Totoo lang. Tayo lang naman ang gusto ng gulo lagi, araw-araw eh. Yan nga yung sinasabi ko sa mga Katoliko eh. Pag uminom po kayo, lagay nyo sa lagay nyo lang sa tiyan nyo yan. Huwag nyo ilalagay sa utak nyo yan. Buti sana kung umiinom lang eh. Kung kayo po yung naglalasing, hindi ho yan maganda. Mali na po yan. Naglalasing na po kayo eh. Opo. Kung gusto nyo magandang relasyon sa Panginoon Diyos, ayusin na natin. Pwede naman eh. 2025 na, di ba? May listahan ka nga ng resolution eh. Etong invitation na ito, hindi lang kay Andrew to. Etong come and see na to, bukas ito para sa lahat ng Katoliko, nationwide and worldwide. Sabi ni Jesus, come and see. It was a personal invitation. Pangalawa, it was an invitation for a relationship. Masaya po yung tahanan na buo eh, di ba? Wala kayong masyadong pera, yung bahay nyo simple lang, wala kayong sasakyan. Pero umuwi yung lalaki, walang sabit, walang babae. Yung babae kung nagtatrabaho man napakaanay sa kanyang asawa. Yung mga anak, bagamat academics matatalino sa school pero may respeto, may values. Ganun dapat sa 2025. Turuan natin mga anak natin na rumispeto sa matatanda sa kanila. Kaya nagsisimula yung pagbata pa. Kaya lang pag may teenager ka na, malabo ka na may ayos mo yung anak mo. Maski na anong dasal ang gawin mo. Bakit? Yung early forming years ng anak natin, napabayaan natin eh. Masyado kang abala sa kasino eh. Masyado kang abala sa ibang mga bagay-bagay na walang kakwenta-kwenta eh. Napabayaan natin yung anak natin. Bawi na tayo. Brad, may pag-asa pa ba ako? Napabayaan ko yung asawa ko eh. May pag-asa pa ba yung pamilya ko, Brad, na maayos? Di nga ako nakakauwi kasi may atraso ko sa asawa ko eh. May pag-asa ba ako, Brad? Meron. Sinong sabi siyang wala kang pag-asa? Diablo lang naman magsasabi niyan eh. Anong gagawin? Sabihin mo, Brad, anong gagawin ko? Lumapit ka sa Panginoon. Ano ka ba? Nakakalimot ka ba? Nagda-drugs ka ba? Lumapit ka sa Lord. Ano ba pinagsasabi mo? Kaya nga tayo nilagay ng Lord sa Catholic Church para paalalahanan ka eh. Hindi kita ginadjudge Sinasabi ko lang totoo rito. Mababalatan ka rito pag nandito ka sa Kabrad. Mababalatan ka rito literally. Pero pag binalatan ka rito, masakit yan. Na-expose yung skin mo. Na-expose yung flesh mo. Pag nabalatan ka, lapit ka kay Jesus. Lapit ka kay Mama Mary. Ipagamot mo yung wound na yan. Wala namang ibang dyan eh. Kung magdi-decide kang lalapit, pero matigas ka, ba't ako lalapit? May pera ako eh. Malakas ang katawan ko eh. Di tignan natin pagka nagkasakit ka, yung yabang mo. Tignan natin yung investment mo sa ibang bansa, mawala yan. Tignan natin yung yabang mo. Sige nga. Baka nakakalimot ka na ikaw ay created being lang ng Diyos. Hindi ikaw ang Diyos, created being lang tayo. Huwag kayo magmalaki, malakas kayo, matalino kayo. Kung nagkasakit ka, nagdadialysis ka, may pera ka, pwede maubos yung pera mo Huwag ka magyabang. Tandaan mo, wala ka ipagmamayabang in the first place. Bakit? Created being ka nga. Ano yung pagyayabang mo? Kaya maingat ako dyan sa ganyan. Pagkagising ko pa lang, Lord, salamat sa extended na buhay. Ganun ang attitude. Pagkagising, Lord, salamat, buhay pa ho ako. Yung problema niyan, hindi ka na nagising. Humarap ka sa Panginoon Diyos, hinatulan ka on the spot sa ginawa mo sa lupa.
Tas kakamot-kamot ka ng ulo doon sa harapan ng Diyos. Lord, masipag naman ako, Katoliko naman ako, na-confirm pa nga ako, may apostolate ako eh. Kung sabihin sa'yo ng Lord, I never knew you. O ano, may magagawa ka ba? Maski na Katoliko ka, may magagawa ka ba? Namatay ka on the spot, mayaman ka, lumilibot ka sa buong mundo, pinagmamalaki mo yung mga pera mo sa bangko, etc., investment mo, baka nakakalimot ka kung sinong may-ari sa'yo. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga nagmamataas lagi, hindi namamansin, may pera, malakas, may investment, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong magmalaki. Pag once kayo nagkasakit ng cancer, pag kayo nagdadialysis, wala ka naman din gagawin sa dulo, di ba? Lalapit ka rin kay Jesus. Kaya pag ini-invite ka ng Lord, huwag matigas ang ulo mo. Come and see, sabi ni Jesus 2025 eh. Come and see. Lumapit ka sa akin para makita mo yung galaw ko sa buhay mo. Di ba? So sasabihin mo, ba't ako lalapit sa'yo? May pera nga ako eh. Malakas ako eh. Ba't ako lalapit sa'yo? Pag mahina na ako, pag nag-aagaw buhay na ako, yung sinasabi mo, Lord, na come and see, saka na lang yan. Ang problema, pag namatay ka, paano na yung invitation sa'yo? Oh. Kaya ho itong pinag-aaralan natin dito, napakatindi ho nito eh. Nung inaano ko to, sabi ko, inilalagay ko ang sarili ko rito na ako si Andrew eh. Sabi ng Lord, come and see. Wow, what a privilege. Hindi lahat ng tao may ganyang invitation. Come and see. Pangatlo, ito po'y experience. Not only a personal invitation for all of us, hindi lang ito pangalawa invitation for a relationship. Pangatlo, it was an invitation for an experience. Balanse tayo. Hindi tayo puro doktrina, puro yabang, hindi puro negosyo. Dapat ma-experience natin yung reality ng relationship mo bilang Katoliko. Yun ang importante ha. Yun ang impression ng Lord sa akin. Okay, nilagay kita sa simbahan ko. May papagawa ko sa'yo. Para ka si John the Baptist dyan. Magbukas ka ng daan dyan panibago 2025. Nalalakaran ko uli sa buhay ng mga Katoliko itong 2025. Sabi ni Rick Del Llosa, magandang umaga kay Father Robert Feguro ng St. Joseph Parish ng Malungon, Sarangani Province at Bishop Alan Sisakas sa Diocese daw ng Marbel at sa lahat ng pare at mga kasamahan sa simbahan. Bro, salamat ha. Garsuta family, Happy New Year. Ganon din kay JB Tembrevilla Akma. Nag-ano sa akin dito si Bro Noe, sinasabi niya kung matutuloy. Matutuloy. Titignan natin siya mamaya tatapusin ko lang to. Gusto niyo ba makita natin si Bro Noe dito? Tignan natin Kasi ang problema, baka in-invite ko siya rito, nagla-live na siya sa kabila. Pastor Rowe, tignan natin tapusin ko lang to ha. Oo. Mamaya ka muna mag-live Mamaya ka mag-live Oo, sama mo ko dito kasi eto sabi ko sa mga tao dito sa Kabrad pag Sabado kasama kita, dapat 6:30. Wala siyang communication sa akin kagabi. Naantay ko siya. Sabi ko baka next Saturday na lang. Ngayon nag-chat si Bro Noe, tuloy ba tayo? Sabi niya, hindi naman ako makapagsabi sa kanya na tuloy kasi nga nagsasalita ako rito. Hopefully naka-monitor siya dyan Oo. Tingnan natin siya mamaya huwag kayong pipiglas muna may sinasabi pa ako dito Now, itong come and see na to, mahalaga to. Jimmy Oren, maraming salamat. Sabi ni Jimmy, naka-live nga siya bro. Sige, tignan ko siya tignan ko nga. Tignan ko si Bro Noe. Marami kasi siyang ginagamit na na pang live niya walang resulta rito, naloko na. I-try mo nga pastor kung mag-request ka nga to join the broadcast. May ganyan galabay lang na sa screen mo. Pastor Noe, kung nakikinig po kayo. Yung mga kasama natin dito, i-ano nyo nga siya kung kaya nyo siyang sabihan nyo na mag-join sa broadcast.
Dapat makita ko siya rito, nandito siya sa ano. Dapat lalabas yung kanyang pangalan dito sa screen kung naka-monitor siya. Oh, yan, sige. Sasalita muna ako habang tingnan natin si Bro Noe maya-maya. Ito nga yung sinasabi natin dito, itong come and see na to na binanggit ni Jesus kay Andrew, it was a personal invitation. Why to siya labot sa iban? Pangalawa, it was an invitation for a relationship. The pangatlo, it was an invitation for an experience. Sabi ni Jamie, kagabi pala. Kasi hindi ko siya makita rito eh. Anyways, mga kapatid, kung hindi makasama si Bro Noe ngayon, bukas itatry ko ha. Sunday bukas, itatry ko siya kung po pwede siya bukas. Kung hindi siya pwede ng Sabado, bukas po siya magpapakita. Uusap muna kami ng maayos para maganda yung pasok niya rito sa ating broadcast. Now, nakita mo rito yung tatlong terms. Rabbi, ibig sabihin teacher. Yung salitang Messiah, meaning Christ or the Anointed One. At nakita mo rito, si Peter, no inintroduce ni Andrew, magkapatid po ito. Ang sabi sa kanya ng Lord, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. Now, gusto ko lang din bigyang pansin ito, yung ginawa ni Andrew. Maganda yung ginawa ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, okay, come and see. Na gusto ko lang din bigyan yung importansya yung ginawa ni Andrew. Verse 41 sabi, at once he found his brother Simon and told him, we have found the Messiah. Tas verse 42 ang sabi, then he took Simon to Jesus. Mga kapatid, when you encounter the presence of the Lord Jesus Christ, when you encounter Mama Mary, when you encounter the Blessed Virgin Mary, when you encounter the blessings, the miracles of God into your life, huwag mo sarilinin yun. Katulad ni Andrew, nung makita niya na si Jesus, yun ang Lamb of God, yun yung Messiah, he was convinced sa sarili niya. Pinuntahan niya yung kapatid niya at dinala niya kay Jesus. Ang bigat nun. Ibig sabihin, meron tayong dapat gawin itong 2025. Yung uunahin mo, hindi yung ibang tao. May kapatid ka ba na dating Katoliko na ngayon ay napunta na sa Protestante? May kapatid ka ba, may mama mo ba, napunta na sa ibang simbahan o sekta? Ano resolution mo? Ang resolution mo, magdasal ka for proper guidance at kumbinsihin mo uli sila na bumalik sa ating Panginoong Hesus. Kukumbinsihin mo, hindi mo awayin, wala akong sinasabing awayin mo. Ang medyo problema lang dyan mga kapatid, kung may anak po kayo na let's say nagtatrabaho na, may pamilya na, at nag-decide po sila na lumipat sa ibang simbahan, ako sasabihin ko sa inyo, let them. Kung sa tingin nila tama yung iba, pabayaan nyo sila. Bakit? Freedom ito eh. Free will ito eh. Anyway, yung judgment ng Lord, wala na sa kamay mo. Yung hatol ng Lord, yun doon na sa mga individual na dating Katoliko na umalis for many reasons, hindi natin alam na yun, laman ng puso nila. Sinabihan mo sila, hanggang doon lang naman tayo eh. Sabihan mo sila, eto yan, explain mo, pero wag natin silang puwersahin. Let them. Let them. Baka naman sa kakapanalangin natin, it will take time. Pag dumating yung punto na magsasalita sa atin, ay pa, ma, sorry ha, umalis ako, pero gusto ko nang bumalik. Gusto ko na uling matikman yung invitation ng Lord na nabasa ko sa John chapter 1, na sinabi ni Jesus kay Andrew na come and see. I'd like to see the meaning of life this 2025. Maganda yan. Pero wag kang titigil magdasal. Yung puhunan natin sa lahat ng bagay ay panalangin. Huwag tayong bumitiw sa dasal. Baka hindi pa ngayong taon na to,
makumbinsi mo yung kapatid mo, pamangkin mo, parents mo na lumabas ng simbahan, baka it will take time. Probably 3, 5 years o baka naman doon sa deathbed mo, doon sa kamatayan mo, baka doon sila babalik sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Yesus. Pero huwag kang bumitaw. Huwag kang bibitiw, kapatid. Maganda yung ginawa rito ni Andrew na dinala niya si Simon kay Jesus. At ang sabi nga ni Jesus sa kanya, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas," meaning Peter. At alam naman natin, si Peter yung kauna-unahang pope. Sa kanya ibinigay ni Jesus yung responsibility. And after Peter, the rest is history. And we have now Pope Francis, ang ika-266 na Papa ng Vatican. And we would like to thank the Lord for that opportunity na si Brad Calix for 37 years ibinalik ng Panginoon Diyos sa kanyang simbahan na itinatag. Nagsimulang hamunin si Simon Peter na pangunahan ang kanyang simbahan sa panahon ng first century. At ngayon po yung simbahan na ito ng Panginoon Diyos ay nagpapatuloy. Mga kapatid, as I close, bukas na lang po si Bro Noe para medyo maganda laban natin. Kung meron kayong personal concern, pwede kayong tumawag sa akin, pwede tayo mag-usap. Problema sa anak ninyo, problema sa love life, hindi po ako nag-a-advise, counseling po yung binibigay ko, hindi po advice. Hindi po ako DJ sa radyo na nagbibigay ng advice on the spot, hindi ho. Counseling, mag-usap tayo na maayos. Hindi ho yan yung advice on the spot, wala ho yun. Doon tayo sa counseling. Biblical counseling sa patnubay ni Mama Mary, yan po yung ano natin dyan, ang habol natin. Opo. Pwede ho akong abalahin, wag lang po alas 10 ng gabi ha. Opo, wala. Lobat na po si Brad Calix ng alas 10 ng gabi. Pwede tayo mag-usap sa ilang mga bagay, personal struggles po ninyo. Paano ang doktrina. Somehow makakatulong po ko dyan mga kapatid. Announcement muna tayo bago tayo magdasal. Nasa na yun? Okay, dali Ayun, oo. Mga kapatid, abangan po ninyo yung ating aming tambalan ni Bro Noe. Saturday ho yan or Sunday, no? Alas 6:30 hanggang alas 7. Bukas itatry ho namin yan. Makinig po kayo kay Reverend Father Gitgano sa punto por punto, kay Jando, kay Bro Wendell Talibong. Kung gusto nyong malaman kung paano ho ipagtanggol ang pananampalataya. Pangalawa, supportan po ninyo ang State of Grace TV ni Bro Calix. Laida Hontilla, magandang umaga po. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Supportahan niyo po ang State of Grace TV ni Bro Brad Calix. Diyan po natin pinopost lahat yung ating Gospel Reflections. Monday to Sunday, ipopost po dyan. Supportahan po natin, mag-subscribe po kayo. Arturo Pagatpatan, magandang umaga po. God bless you, bro. Si Brad Calixo ay magsisimula na po ako magbalita sa Lunes, January 6. Monday to Friday lang po yan. Brad Balita po. Alas 12 ng tanghali po yan. Antabayanan po nyo yan. May balita tayong lokal, may balita tayong national sa Maynila. May international news tayo at meron tayong Vatican news. Po yung yung bago ron, yung Vatican news. May balita tayo straight from Vatican para malaman ninyo what's going on. Importante po 'yon. Ang Brad Balita ay mapapakinggan nyo at makikita sa Factbusters PA sa YouTube alas 3 ng hapon. Sa State of Grace TV naman ni Brad Calix sa 1:00 ng hapon. Ipopost po dyan yung Brad Balita sa State of Grace TV ni Brad Calix po. At salamat kay Kabornok sa kanyang pag-assist po sa atin.
Ang Usapang Katolisismo, Monday to Friday po yan, alas 7 ng gabi, 7 to 7:45. Tinatalakay sa Usapang Katolisismo yung aral ng Simbahang Katolika. Kaya kung kayo po interesado, start na ho tayo sa Monday. Dire-diretso na po yan. Opo. Monday to Friday po alas 7. Makinig kayo sa Factbusters, punta kayo sa YouTube, sa The Beloved Catholic sa FB page. Inaano dyan ni Cabornok, no? Yung ina-expose niya yung Iglesia ni Manalo, kay Kibuloy, kay Soriano. Opo, punta po kayo dyan. Ang Catholic Lay Apologetic Seminars po ay magkakaroon mamaya. May topic na Mariology, alauna ng hapon. Speaker si Bro Harvey Angke, ang Vice President po ng Catholic Faith Defender. Ang venue, St. Therese of the Child Jesus Quasi Parish sa Barangay 35 na sa leadership po ni Reverend Father Hubert Abellana. Opo. At si Bro Christian Paul Gailan, ang presidente po namin sa Diocese ng Bacolod ng CFD. He will be sharing yung topic na intercession of saints. So mamaya po yan, alauna hanggang alas 5. Kita-kits po tayo sa mga taga Bacolod mamaya dyan sa St. Therese of the Child Jesus Quasi Parish dyan sa Barangay 35. Pag-uusapan ang Mariology at yung intercession of saints. Si Bro Christian Paul Gailan at si Bro Angke ang mag-share. Ano pa ba? Ang Aletheia Netcast Bacolod, Doktrina Kristiyana po, every Saturday alauna, hosted by Bro Angke at si Bro George ang mag-share po ng Doktrina. Aletheia Netcast Bacolod. Every Saturday po si Brad Calix ay kasama na tinitrain po. Meron po kaming weekend catechetical course. Si Brad Calix po ay bahagi po nitong pagsasanay na ito. Sabi ni Laida Contilla, good morning Brad Calix, salamat sa Diyos sa grasya nga niya nakapaminaw na pod ang mga katauhan alang sa mga maayong balita. Salamat Ate Laida. Si Kuya Sosimo naman, Inodyo, salamat po bro, pagdasal natin yan, makapunta ka dito sa Ireland. What? Hindi nga. Mag-organize muna kami ng Filipino community para ikaw ang guest speaker. Talk about faith. Ireland? Si Brad Calix? No, that will be my first time sa Ireland. Okay, what an opportunity. Lord willing, matutuloy yan. Okay, mas matuto kami ng malalim about Catholic faith. Sabi ni Sosimo Inodyo Jr. Pag-pray natin yan, let us the guidance of the Mama Mary. No? Lord willing, makakapagpunta na po ko sa Ireland. Okay. Sila Kuya Sosimo Inodyo. Okay. Maraming salamat po sa maagang invitation at Lord willing, mangyari po nawa dyan sa Filipino community sa Ireland. Maraming salamat po. Maraming salamat Mama Mary. Alright. Pag-pray nyo ako, kasi hindi ito biro itong inaatiran ko every Saturday to. Itong weekend catechetical course po. Nagsimula kami October 5 pa last year. Patatapos itong training namin March 2025. Ito po yung 5 buwan na pag-aaral. At ito ay nagpapatuloy. Pagkatapos niyan, sabi sa akin, merong isang taon niya na parang Bible School, Bible Institute, dyan sa Don Bosco. Doon daw titira eh. Mantakin mo, no? Isang taon yan, doon ako. Mawawalay ako sa may bahay ko. Lord willing, no? Matapos po natin yan mga kapatid. Fulgencio Pasigna, magandang umaga po. Kasi po nagdi-desire si Brad Calix mga kapatid. Kung natuloy ako sa Orthodox, gusto ko sana maging pare. Yun po yung desire ng heart ko. Kung natuloy ako sa Orthodox Church, gusto ko maging pare kasi pwede doon maski na married ka. Pero sa Catholic Church hindi ho pwede. Opo. Pwedeng ang pare mag-asawa, pero siyempre dahil nga vocation yan sagrado yan eh. So kailangan niyang alis siya diyan, no. Hindi naman bawal actually ang pag-aasawa sa pare. Aalis nga lang siya doon sa pagkapare. Ang desire ng heart ko kung kalooban ng Panginoon, at least maging deacon po tayo sa Catholic Church. Yun po yung tinitignan ko na maging deacon ako ng Catholic Church.
So I have to go through sa mga trainings. Lord willing, kung yan ay bibigay ng Lord sa akin, matatapos ko lahat yung training. Opo, matatapos ko lahat yan. Kung hindi man kalooban ng Lord for me to become a deacon, okay na ako dito, pagiging layman. Nag-host ako ng kabrad, nagbabalita ako, okay na ako dito. O kung hindi yun iano ng Lord sa akin. Pero yun ang desire ng heart ko. Opo. Na someday after yung mga trainings natin, makabisita rin ako sa Rome. Iba kasi ma-experience mo yung Rome na iba yung feeling. Napunta ka ron sa lugar pa ng ating Panginoon Diyos. Yan yung gusto kong mapuntahan. Ngayong Katoliko na ako. Alam ko na i-allow din ng Lord sa akin yan sa tamang panahon. So yan po yung ating mga announcement, mga kapatid. Ano pa ba? Oo. Bukas ko na lang babanggitin yung Generation Beta. Bukas ang tabayanan niyan, babanggitin ko yan, Generation Beta. Lahat ng pinanganak nitong taon na ito ng 2025 hanggang sa 2039 ay nasa category po sila na Generation Beta. BETA. Alan Llaneta. Amen, sabi niya. Oo. Jessica Arcay Torrente ang sabi rito, good morning po, Brad Calix, watching from Matapay, Hilongos, Leyte. Shoutout sa parish priest namin dito na si SJP II, na sina Father Margarito Soco, Father Rolando Maglinis Jr. Pakisabi na lang po sa kanila. Opo. Yan, Jessica Arcay Torrente. Ano may sinabi si Bobby? Go and preach the gospel, Brad Calix. Jesus our Lord is sending you to Ireland. God bless you, Brad Calix. Ad mahorem, Dei Gloriam. Ayan. Hopefully, matutunan natin magbasa ng Latin ng maayos kasi doon po sa Vatican, naglalatin po sila doon . Kaya lang, pagbalik ko dito, pag binigyan ako ng Lord ng opportunity, naglalatin ako. Ang Brad Calixo ang kabrado ay Latin. Naloko na. Hindi at least siguro sa panalangin try natin mag-Latin Iba rin kasi experience na Latin Sige. Sige, tayo po yung manalangin na mga kapatid. Wala na po ako announcement dito. Ay kay Unol Campuso, bro, ito yung seminarista natin dito sa Sacred Heart sa Bacolod. Good morning ka, Brad, watching from Mindanao. Oo. Bro, pagka nandito ka na sa Bacolod, bro, magkape-kape tayo, ha? Oo, baka na-miss mo na rin yung kape-kape sa Bacolod, Babaeng Katoliko, blessed morning, bro, Al and family, kag sa tanan, God bless us all. At sa lahat ng mga nakasama natin na hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, may utang ako sa inyo, bukas na lang po tayo babawi uli. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat itong come and see ni Jesus na in-extend kay Andrew. Ay hindi lang to kay Andrew, ito'y para po sa lahat ng Catholic community nationwide. Lord, maraming salamat kasi nakikita ko ang sarili ko na si John the Baptist na nagbubukas ng panibagong daan na dadaanin ni Jesus, spiritually speaking, itong taon 2025. Maraming salamat sa passion na binigay niyo sa akin. Hindi ito sa sarili kong lakas. Wala akong pwede ibida rito. Wala, servant lang ako ni Jesus dito. Wala akong may pagmamalaki rito. Itong kabrad na to, ako'y gamit lang. Gamit ng Panginoon Diyos sa nais niya ipagawa sa akin sa taon na ito. Lord, masaya ako kasi itong passage namin, Gospel for Today, napakatindi nung sinasabi ng Lord dito. Yung come and see na ito, it was a personal invitation. Lahat kami rito inaanyayahan niya 2025 na to come to Jesus and to Mama Mary. It was a personal invitation. Pangalawa, it was an invitation for a relationship. Lord, ayusin namin yung relasyon namin sa inyo. Hindi po pwede na maglalaro kami sa aming pagiging Katoliko. It's about time for us to renew our minds and to submit our will to Jesus. And it was also an invitation for an experience. Lord, dapat bumalans ito . Ito ay personal na hamon, ito ay relasyon, ito ay experience. Etong 2025, we would like to experience the power of the Lord Jesus Christ. We would like to see the power of Mama Mary. We would like to see the power of our saints. We would like to see the power of God in our lives. Sa aming pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa karir na makasama ko dito.
Lord, maraming salamat kasi napakabuti nyo. I'd like to pray for our Pope Francis for kanyang kalusugan. Samahan niyo po siya. Sa Vatican ng mga cardinals po namin, ang patuloy niyong pag-iingat sa kanila, patuloy na pagkakaisa. Ang lahat ng Archbishop, Bishop, Monsignor, ang mga kaparian po namin. I'd like to pray for my bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio. Gabayan niyo po siya at bigyan siya ng wisdom, Panginoon. Lahat ng kaparian, na hindi sila malalaglag sa anumang klase ng immoralidad. Pag-abuso sa kanilang authority, kundi ma-exercise nila yung pagmamahal ng Diyos. Lord, nagdadasal po ako sa bawat pare sa buong Pilipinas. Gabayan niyo po. Gabayan niyo po sila lagi. Daily temptation po ito. Nasa constant battle sila. And importante yung dasal namin. Sama-samang dasal. Tulungan niyo kami. Yung mga nasa ospital ngayon, kahapon galing ako sa public hospital. Nakita ko yung iba't ibang sitwasyon ng mga tao na nakakapanlumo. Na I could not imagine na maraming Katolikong nasa ospital. May mga inooperahan probably ngayon. Hinihiling ko yung mga surgeon na hindi sila magkakamali sa procedure na gagawin po nila. May mga nagdadialysis, may mga cancer patients. Yung aking may bahay, isa na po dyan. And we are praying for miracle, Panginoon. Not only for my wife, but for those Catholics na matagal ng taon nagsasuffer, nagdadialysis. Iba't ibang cancer na karamdaman. Nagdadasal kami. Makayanan nila yung pain. Lord, praying kami na maging active kami sa simbahan. Hindi man kami sa daily mass. At least pag Sunday, alam namin, buong pamilya nasa simbahan, dumadalo sa misa. Lord, we would like to see the presence of the Lord Jesus sa maghapong ito. Samahan niyo kami. Ihanda po ninyo kami para bukas sa misa. May mga dadalo sa misa ng Sabado. And that's good. And I pray na seryosohin namin ang aming Christian life, yung pagiging Katoliko namin. Seryosohin namin. Pinagpipray ko po yung klase na mangyayari mamaya alaunang alas 5 doon sa Barangay 35. Pagpapalain po ninyo si Bro Anke saka si Bro Christian Paul sa kanilang topics na i-share sa mga would-be CFDs. Pinagdadasal ko po ang lahat ng mga dadaloy pagpapalain nyo. At sana lahat po ng mga lugar sa Pilipinas ay magkakaroon ng mga Catholic Faith Defenders. Kailangan namin ng maraming CFDs sa buong Pilipinas. Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang buong maghapong ito ng Sabado. Samahan nyo kami at ma-enjoy namin ang aming relasyon sa Panginoon. Just want to thank you. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung videos natin kung sa tingin nyo ito'y makakatulong sa inyong mga kaibigan at sa Catholic community. At salamat sa Panginoon kay Bro kanina, kay Kuya Sosimo Inodjo. Lord willing, makapunta tayo ng Ireland. First time natin sa bansa na yan. At sana ma-maximize natin yung pagpunta natin dyan, Lord willing. Kung kailan man yan, ay makausap natin ang buong Catholic community, ma-challenge natin sila to live a holy life as Catholics. At yun po yung papel ni Brad Calix, kaya tayo dinala ng Lord dito sa simbahan na ito na itinatag ng ating Panginoon Diyos. Angel Amoma dyan sa Japan, salamat ate for joining sa atin. Amoma family, sa buong clan ho ninyo, salamat. Kay Timbal Oni Bahian, salamat. Kay Ate Corazon Gagwi, maraming salamat. Babaeng Katoliko at sa lahat mga kapatid, pakishare po yung ating videos sa iba pang mga kapatiran natin. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. See you bukas at si Bro Noe Dora. Bukas na lang siya. Oo, para makapag-usap pa kami ng maayos maya-maya. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.